Dating hospital na pinamumugaran daw ng mga multo. Ano nga bang meron sa room 502? Bakit nga ba nasabi na ang Waverly Hills ay tinaguri ang isa sa mga haunted na abandonadong hospital? Naghanap ako sa Google ng mga creepy stories tungkol sa mga lumang hospital at napukaw ang atensyon ko sa kwento ng Waverly Hills Sanatorium na ginawa na lamang itong na ghost hunting ng mga vloggers sa kasalukuyan. Dahil marami daw kasing kwento sa loob ng gusali nito na nakapanggigilabot, at halos iisa lamang ang kanilang sinasabi. Hayaan niyong ibahagi ko muna ang nakaraan ng Waverly Hills Sanatorium. Nagmula ito sa mapapamala ni Major Thomas Hayes. Maganda ang tanawin dahil napapaligiran ito ng mga puno sa palibot ng bundok. Nagpatayo sila ng isang malaking gusali kung saan binigyan pa niya ang kanyang anak na babae ng sariling silid-aralan dahil may kalayuan ang paaralang pinapasukan nito. Tumanggap din siya ng isang guro upang magturo sa kanyang anak na babae. Nang mapasailalim na ng isang director ng hospital para sa mga may sakit na tuberculosis, pinaayos muli ang konkreto at binaguhan na nila ito ng pangalan na hindi nagkakalayo sa original. Ginawa nila itong Waverly Hills Sanatorium sa halip na Waverly Hills. Taong 1800 hanggang 1900s ang tuberculosis ay naging epidemya at mabilis na kumalat sa Amerika lalo na sa bayan ng Kentucky. Wala pa noong lunas para sa ganoong sakit o mas kilala nilang sa tawag na White Death. Kaya't upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat at mabawasan ang maaaring maapektuhan, sa pilitan silang inihiwalay sa kanilang pamilya upang dalhin sa sanatorium. Kung sino man ang makakapasok sa loob ng sanatorium ay kalimutan mo na ang buhay mo sa labas kahit mapapasyente ka man, nurse at doktor. Sikat ang Waverly Hills noon sa buong bansa dahil sa natatanging paraan nila upang maibsan ang tinaguriang sakit. Malawak ang gusali na iyo at maaaring tumanggap ng 400 hanggang 500 na pasyente na may kanya-kanyang pasilidad. May sarili din silang pinagkukunan ng kanilang pangunahing pagkain sa araw-araw gaya ng sariwang gulay at kahit ang karne ng hayop. Ganun pa man sa kabila ng sariwa ding hangin ang kanilang malalanghap na malaki ang maitutulong nito sa pagbuti ng kanilang pakiramdam, marami pa rin ang nagnanais na lang umalis sa loob ng hospital. Bakit nga ba? Alam nyo na ba ang bawat pasyente ay dinadala sa tinatawag nilang sunrooms? Ang sunrooms ay bukod na silid upang ang bawat pasyente ay gagamitan ng artificial na sikat ng araw o ultraviolet lights at itatapat sa dibdib upang mabawasan daw ang bakterya na kumakalat sa loob ng lungs na mapahanggang sa ngayon ang ilan ay patuloy pa rin ang ganitong estilo ng panggagamot. Ngunit, wala pa rin itong kasiguraduhan upang ikaw ay mabuhay noon at isa lamang itong eksperimento para sa mga doktor. Bukod pa dyan, gumamit din sila ng balloons, na may lamang hangin upang maging silbing daluyan ito ng hangin ng tao. Inaalis din nila ang ribs ng pasyente upang mas malaki at mas madaming hangin sa loob ng lobo. Kaya't karamihan sa kanila ay namamatay na lang at hindi kinakaya ng kanilang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang tumatakas na pasyente at dumadaan sa isang body chute upang hindi sila mapansin. Bago binuksan ang hospital nilagyan nila ito ng mga silid at basements at body chute, isa itong mahabang tunnel kung saan ang bangkay ng pasyente na namatay sa tuberculosis ay inihuhulog na lang diretsyo sa papunta sa ibaba ng bundok na gamit ang motorized rail at cable system na sa dulo nito ay may waiting trains upang sunugin o ibaon na lang ang katawan ng namatay.